Ibinibintang kay VP Sara, mga ate at kuya, ang nangyaring riot. At least hindi man pinangalanan pero yun ang ini-insinuate nitong si yung tagangakngak ni ni Ngiwi, yung kanyang spokesperson na ang tawag sa kanya, butangera. Na parang ang gusto nilang sabihin, mga ate at kuya, ay utos ni VP Sara ang nangyaring gulo kahapon sa Ayala Bridge, yung lumaban yung mga rallyista sa mga pulis. Again, kung supporters talaga ni VP Sara yan, or supporters ni PRRD, or Duterte supporters or DDS, hindi natin gawain yan. Nung nagrally kami in EDSA last year nung November, nairaos namin ang rally namin ng walang gulong nangyari despite may nanabunot, may nanabutahe, binalahura at pinifake news tayo ng media na sumali doon. Bakit yung arms ko hindi kasing laki ng arms ni Libag, no? Talagang Barbie arms ako, no? Si Libag nagpumayat na lahat para maskulaan. Hindi naman muscle yung kay Libag, parang yun. Naisingit pa talaga. Okay. Tulisan daw ang mga feeling ko tanim tanim riot. Or mga makakaliwa yun na binayaran o pinagdroga muna para maging wild at ganun. I don't know. Maybe some of those teens ay gusto lang gayahin yung Nepal and Indonesia rally, 'di ba? Pero again, ang dapat targetin ng mga ganyan ay yung mga magnanakaw, bahay ng mga magnanakaw at mga buhaya. Kung sugurin man yung palasyo ng mga ahas, at Silaban, mapipigil ba natin ang kabataan? Na-inspire sila sa nakita na sa TikTok, right? We don't know. Pero again, gusto nilang i-attribute yung nangyari kay VP Sara or si VP Sara ang may pakana nito kasi si VP Sara daw ang magbe-benefit sa kasakaling matanggal sa palasyo ng mga ahas yung adik. Okay? So, bago natin pakinggan si Butangerang Claire Castro, hindi ito pagsasabi ng kanilang sentimiento, sabi ni Butangera, mga tulisan to, dapat dito hinuhuli na to. Hinuli nyo na nga, di ba? Tapos, mga bata naman yung hinuli nyo, so hindi pwedeng ikulong kasi nga corruption of minor ba yung tawag or whatever, di ba? Protektado ng batas ang mga below 18 hindi pwedeng ikulong. Pasalamat kayo kay Kiko Matching. Lowering the age of criminality, right? Kanina ba kay Kiko Matching nga, right? Pakinggan nga natin si Butangera, mga ate at kuya, kung ano yung mga ginangak-ngak nito. Okay, hold on. Well, anyway, kitang-kita nyo naman, hindi to rallyista. Mga tulisan to Di ba? Kitang-kita nyo, na wala silang gustong gawin kundi manira ng gobyerno. Mukhang gusto nilang pabaksakin ng gobyerno. At sino ba yung sanay sa mga ganitong klaseng mga pang-harassment at mga ganitong klaseng mapanira? Diba? So, sino ba ang gusto nilang iangat dito? At definitely doing a crime. Oo. Meron po ba kayo naiisip ngayon na grupo na maaring behind this? Kasi kanina po kausap natin si Miss Vicky Robles na doon sa ground. Sabi niya wala pa po silang alam kung sino yung mga grupo behind this. Ako personal, may naiisip ako pero hindi ko pwedeng i-reveal kung sino yung nasa isip ko. Pero alam naman natin kung sino yung gusto magpabaksak sa Pangulo. At sino yung gustong iangat at mawala ang Pangulo dyan. At sino ang gustong pumalit. Pero hindi ako pwedeng mag-judge dyan. But still, ang ginagawa ng mga ito, hindi ito pagsasabi ng kanilang sentimiento. Mga tulisan to. So, dapat dito, hinuhuli na to. Hindi kailangan maximum tolerance lang dito. Nakita natin yung mga kapulisan, kahit binabato, wala pang ginagawa. Kasi yun ang gusto ng Pangulo. Maximum tolerance. Pero with this kind of actions, dapat hinuhuli na to. Pag nakatawid na ho ba ng tulay, ano ho ba ang mga defense deployments mechanisms po ng Malacanang kapag ganito po, ma'am? Siyempre, hindi ko masasabi to. Pero definitely, dapat pinoproteksyonan ng Pangulo, pinoproteksyonan. Hindi lang ang Pangulo Kasi may mga inosenteng taong bayan na maaaring masangkot, ma-involve dito, madamay dito. So ito mga to, tinan nyo mga nakamaskara sila. Kung matapang sila, ilabas nila mukha nila. So definitely, dahil nakatakip ang mga mukha nila, masasamang mga elemento to. Ano po ba ngayon sa tingin niyo po ang gagawin ng Malacanang regarding this? Well, I think wala pang sinasabi sa atin kung anong aksyon ng Pangulo dito. But tingin ko, ang DILG, ang PNP, hindi lang dapat na mag-receive sila ng mga bato. Binabato na sila meron nang nagaganap na pagsunog ng mga private property. Definitely, they are committing crimes at pwede silang ma-aresto anytime.
Okay, so dun po sa mga kabubukas lamang po ng kanilang telebisyon, ang nangyayari po ngayon dyan sa Ayala Bridge ay yung mga rallyista ay nagbabato, 'di ba? Nagsunog po ng isang container van. Hindi lang po natin alam kung anong oras nagsimula ito. Pero as we speak, ito po ay ongoing yung pagbabato nila, tulad nga po na nabanggit ni Yusek Castro, ang mga mukha nito, mga rallyista nito supposedly ay mga nakatakip. At hindi pa rin natin po alam sa ngayon kung sino ang grupo sa likod nitong panggugulo na ito. May flag sila na Anything may to bungo. add po, ma'am? Attorney Claire. Yeah. Yes, Go po. good. Anything to add po dito sa mga nangyayari na Tayo gagawin ng taong bayan Malacanang? na. Okay, taong bayan na. Di ba ayaw nyo na makasingit ang mga masasamang elemento na to? Dahil itong rally na to, supposed to be, itong protest na ito is against corruption. Hindi against the government, hindi against the president. So kumilos na po tayo, wag po tayong magmasid lang ng ganito. Kung sino man po ito mga nakatakip ang mukha na to, tulungan niyo po ang gobyerno, hulihin niyo na po mga yan. Okay, Auntie Claire, sino yung mga yon? Kung ako tatanungin yung mga kababayan, pwedeng mga kabataan lang yun na na-inspire sa nangyari sa Indonesia at saka sa Nepal. Pwede ring mga kabataan na na-recruit na ng mga makakaliwa. Pwedeng makakaliwa na nga talaga yung mga yon. Okay? Since lumalakas sila ngayon. Huwag mong ibibintang, nag-i-insinuate ka na sino ba ang papalit, sino ba ang gustong iupo. So, si VP Sara ang may utos? Ganun ba yon? Auntie Claire? Si VP Sara ang nag-utos sa mga yon? O sige nga, pangalanan mo nga po, kinain mo ka? Ang tingin ko dito mga kababayan, kasi kung ano yung itsura ng mga nasa Luneta na allegedly finance ni Butod yung event lang ng Luneta, yun din yung naipag-away sa mga pulis. Tama? So malamang, bayad yung mga yun. Baka nga si Butod pa ang nagbayad para magkaroon ng kaguluhang ganyan. Another thing, pwede ring si Tambaluslos ang may pakana noon kasi kaalyado na ni Tambaluslos ang mga makakaliwa sa lower house. And then yung mga makakaliwang kasabwat ni Tambaluslos at kaisa na ni Tambaluslos, yun yung nag-cause ng riot and not VP Sara. Ano ipipintang nyo kay VP Sara? Raulo ba kayo? Nagpaparinig, sino ba ang gusto nilang ipalit? Sino ba ang papalit sa presidente? Di ba ang nakaupong vice? Iyon ang mandate ng vice president, ang pumalit sa presidente if in case hindi na niya kaya at wala siyang kakayahan. Mandato yun ang pinipintang mo. Claire Castro, subukan mong pangalanan. Pag narinig to ni VP Sara, sabon ka ng malala. Agree? Okay nang inang ito, nakakaalibad-bad. Visit. Baka sa tingin nyo mga ate at kuya, hindi kaya pakana ni Tambaluslos or pakana rin ng babaeng ahas. After all, iyang impeachment ni VP Sara, mga ate at kuya, ay sa buwatan yan. Alam at aware si Ngiwi na balak talagang i-impeach si VP Sara. Sino yung nag-initiate ng impeachment ni VP Sara sa lower house? Di ba mga makakaliwa? Ang gobyerno ngayon ay sindikato na at sa buwatan na hindi lang ng mga pula, ng mga kaliwa, ng mga dilaw na naging pink, may mga oligarchs din, at baka kasali rin ng deep state dito sa pagsira at pagiba sa mga Duterte. Sa buwatan itong malala. So baka nagkukunwari laang sila, mga ate at kuya, na gusto silang sugurin para kumbaga nag-create ng fake riot, nagbayad ng mga ganyan, magwawala. And then, para hindi nagayahin ng mga Duterte supporters, subukan yung gayahin o huhulihin namin yung mga alam mo yung mga sari-sari na yung mga pinipress release nilang mga news, fake news, para lang matakot ang mga Duterte na pumunta ng Mendiola. Pero dapat bang matakot ang mga Duterte supporters na sugurin ang palasyo ng mga ahas kung peaceful naman ang pagpunta doon? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.